Hey guys, here in a nutshell with Being Ina, we will be answering 3 questions from you guys, our viewers, yung mga iniwan nyo po sa ating comment section at yung I think isa o dalawa in-email sa akin. Okay, I'll run you through the summary, yung 3 issues. Una, isa pong PR dito sa Canada, meron siyang query kung magkaka-issue ba, pwede bang bawiin yung kanyang PR kasi hindi pa siya dito nagsistay, kumbaga pabalik-balik pa siya. Pangalawa, meron pong isang concern, ang open work permit holder ba? Pwede ba talagang umalis ng Pilipinas, umalis ng Canada, umuwi ng Pilipinas at makabalik dito sa Canada without any problems? Okay, at pangatlo, meron pong isang upcoming, kumbaga, no, mag-partner sila, mag-a-apply ng spousal sponsorship. Ang problema, yung sponsor na asawa, nung dumating daw dito bilang TFW, sinabi niya na siya ay isang college graduate. Pero high school grad lang pala talaga. The partner is concerned, masisilip, malalaman ba yan pag sila ay nag-file na ng spousal sponsorship? Okay, sasagutin po yan. Kasama natin si Attorney Jake Aguilar who is back from his vacation in the Philippines. Sige, how was your vacation? Quickly lang, Attorney Salamat Jake. na magandang hapon. Oo, Ayun, kamusta three, ang iyong three weeks na bakasyon? naman ako doon. Mainit, syempre, pero Mm-mm. para sa akin, okay naman. Like, nasanay naman tayo sa ganung klaseng init. Hindi naman Oo. siya surprising. Pero one thing lang na na-realize ko, ang laki na nga ng pinagbago ng Pilipinas. Yun lang. Kumbaga yung development sa Pilipinas, at least in some areas, usually yung may mga mall, ang Oo. laki na ng pinagbago. Hindi ko na nga siya ma-recognize eh. Oo. Parang para sa akin nagdoble yung laki niya. Oo. Pati yung design niya nag-improve pa, parang gano'n. So, Yeah. doble lahat, yung ganda at saka yung laki, medyo overwhelming lang. So, parang sabi ko nga, hindi na talaga mahirap, well, at least para sa akin, I'm Oo. sure merong iba yung opinion dito. Pero kahit papaano, malaki na yung in-improve ng Pilipinas. And plus, nasa news din, di ba, na nasa upper middle income Middle. Pilipinas ngayon. Again, I'm pretty sure may mga hindi sasang-ayon doon na parang hindi ko naman feel yun na parang gano'n. So, but anyway, at least for me na matagal na nga rin hindi nakauwi, di ba? Mm. Pilipinas. Para sa akin, kahit papaano nakakahabol na rin tayo. Kumbaga yung growth natin sa Pilipinas mas mabilis actually Yeah. compared dito sa Canada. Just to Wow. give some numbers, yeah. Ang Canada, pag nag-grow siya ng 2% a year, malaki na yun eh. Oo. For something na, kasi developed country ang Canada, di ba? Mhm. Developed First country, world yan, no, 'di ba? first world na talaga naman siya. Yung 2% per year, malaki na yon. Samantalang sa atin sa Pilipinas, yung 4%, mababa yun. Kasi dati nakaka 6% tayo, 7%. Mataas ang growth rate ng Philippines noon. Ngayon nga medyo bumababa pa siya, pero kaya nga yung 4% nabababaan pa tayo, mababa pa yon, mabagal pa yon. Right. So yun lang naman yung masasabi ko diyan. So like in the Wow. past more than 10 years, parang feeling ko ang laki na ng pinagbago din ng Pilipinas talaga. Yan. I am happy to hear that observation, Attorney Jake. Sana, no, alam mo, ang dami pa sana ng, I am sure, malaki pa yung potential na sana na nilago pa ng ekonomiya natin. For sure. Only corruption continues to be curbed. Sa totoo lang, imagine, no, yung potential Totoo din natin yan. kung walang Totoo problema din yan. yan. Mas mabilis sana yung growth Ay, natin. Siyempre kung walang corruption. But yeah. in any case, kahit pa paano, ang kagandahan yan, umuusad pa din naman. Despite the Ay, corruption. naku po. I know. Okay. O sige, let's move on. Attorney Jake, sagutin na natin yung mga tanong. 3 lang naman to guys, no? Ano ba unahin ko? Let us go first dito sa... Ito muna tayo. Yan. Yung PR. Let me take out the headline, no, para mabasa natin. Okay. My partner had an opportunity to work in Canada. Tapos siya daw nakuha, naging PR ng July 2024 as her common law under SINP. PR card raw niya valid until August 2029. Dahil PR, meron siyang travel benefits. Pwede siyang maglabas-pasok ka naman ng Canada. Right. So, binivisit niya ang kanyang partner in Canada every 3 to 4 months.
and so far have only spent 90 days in Canada since naging PR siya. Alright. I don't plan, sabi niya, I don't plan to fully settle down until July 2027 due to personal reasons, but I'm worried about my future PR renewal. Do Right. you think this is questionable from the perspective of an IO, immigration officer? Right. Yung requirement na ba na dapat physically present ka sa Canada ng 2 years, kailangan ba continuous yan? Or do all my short stays count too? Do you think Canada will change this rule anytime soon? Yan. Of course, guys, no, yung residency requirement po kasi, kailangan physically present yung PR in Canada ng 2 years within every 5-year period. Okay? So, kung bibilangin mo, dapat ngayon, in the past 2 years, nandito ka ba sa Canada? Kung next month, noon, okay, sa time na yon, over the past 5 years from that period, nandito ko ba ng 2 years? Alright. Anong sagot mo dito sa concern na ito? Natin isa-isa, siguro yung kung questionable ba yon? Hindi naman. Para sa akin, that's fine. Kung gusto mo magpabalik-balik, wala namang problem doon. Right mo naman din yun bilang permanent resident. Yun as you said, pwede silang come and go sa Canada. So hindi siya para sa akin questionable, hindi siya like red flag. From the perspective of an immigration officer. So that's fine. Yung second question, 2-year residency, kailangan bang continuous? Hindi din naman. So hindi kailangan continuous yun, pwedeng paputol-putol nga. That's fine as well. Short stays count? Yes. Kumbaga, yun nga, okay lang yun. Hindi kailangan continue. So yung short stays, nabibilang din yun. And if Canada would change the rule anytime soon, I don't think so. Parang wala namang indication na papalitan nila. Tsaka wala namang issue nga doon. Walang problem doon sa ganon. So I don't think na papalitan nila yan like anytime soon. Meron pa mga sinabi kasi na ito lang, hindi niya tinanong I think, pero I think relevant for our discussion. Sabi niya kasi mag-settle down siya July 2027. That's fine kasi yung validity period ng PR niya hanggang 2029 pa naman. So, for as long as nandito siya sa Canada before mag-expire yung PR card niya, kahit hindi niya pa na-meet yung residency requirement kasi nga 2 years out of 5 years, di ba? Eh nakaka-9 days pa lang siya and parang sa ngayon nga hindi parang pa ang ikli, ang konti pa. Sobrang ikli, sobrang ikli. So, ang tip nito, basta nasa loob ka ng Canada, before nga mag-expire yung PR card, you're safe. Huwag ka lang lalabas. After nun, after na mag-expire yung PR card mo kasi hindi mo na magagamit yun kasi expired na nga. Hindi mo yun magagamit pabalik ng Canada. But if you plan to stay in Canada, which is sabi dun sa letter, di ba, 2027, magsisettle down siya. From then, kumpletuhin niya na yung 2 years niya na residency requirement para ma-renew niya na yung PR card. And then, syempre, pag na-renew, di hahaba na naman yung validity period nun. Makakalabas na ulit siya at magagamit niya na ulit yung pabalik. Correct. Ngayon ko lang na pick up. Oo, tama ka nga, Attorney Jake, ano? Guys, by the way, reminder, yung expiry po, di ba tama, Attorney Jake, yung expiry dyan sa inyong PR card, sa card lang yun. Correct. It does not mean na pagdating nung date na yon hindi na kayo PR. No, your status remains. Correct. Yung card lang ang mag-e-expire. Tama yan. So, to add to that, para ma-revoke yung PR, may formal process doon. Hindi yun basta-basta na-revoke or hindi nga yan automatic na na-revoke just because nag-expire yung PR card. So, yun lang. PR card yun nag-expire. Ibig sabihin, hindi mo lang magamit yung PR card. And yung PR card kasi, travel document din yun eh. So, gagamitin mo yun pagbalik mo sa Canada. Kumbaga, yun yung papakita mo, ay permanent resident, ito yung PR card ko, valid pa. Papasukan niyo ako. Kumbaga, I have the right to enter Canada as a permanent resident. So, yun. Yun yung purpose ng PR card, basically. Right. Oo. Tapos yung sinasabi ni Attorney Jake, para lang simply put, since sisilipin lang naman yung kanyang file pag nag-renew siya ng PR card eh. Ganun ang mangyayari. Okay. So, or hindi, actually, Attorney Jake, kapag labas-pasok ba, hindi yun sinecheck. Teka muna, bakit ka labas-pasok dito PR ka, pero
90 days ka pa lang nandito this past year, hindi ba? Hindi. So yun, I think yun yung concern ng letter. Hindi ganun Kung questionable daw ba yun? Hindi naman. Hindi siya Alright. ganun. Ito pang isang hypothetical na scenario. So medyo ibahin natin, i-tweak natin ng konti yung facts niya. Sabi niya kasi mag-settle daw siya July 2027. So that's about 2 years before mag-expire yung PR card niya, which gives her plenty of time, di ba? Mabubuo niya yung 2 years. Assuming na lang na ang plano niya mag-settle down 2029 din. Kumbaga malapit nang mag-expire. Okay. Assuming na lang ganon. Pwede pa rin yun. Ang importante, makapasok siya before mag-expire yung PR card. So magagamit niya pa rin yung PR card niya, di ba? Kasi valid pa naman. Pag nakapasok siya, wag lang siya lalabas. Yun yung sabi ko kanina. Wag lang siya lalabas. Ba? Yeah. Hindi i-check na kung meron yung physical residency niya over the past 5 years? No. Hindi mo lang mare-renew kasi hindi mo na-maintain yung residency requirement. Pero PR ka pa din. You can still stay in Canada as a permanent resident. Hindi yun mare-revoke. And then, habang nasa loob ka ng Canada, doon mo buuhin yung 2 years. Di ba? Kahit expired na yung PR card mo, pwede ka pa rin magstay sa Canada as a permanent resident na nagka-count pa rin yun towards your permanent residency requirement, yung residency requirement. Okay. Pag nabuo mo yung 2 years, tsaka ka magpa-renew yung PR card. Pwede yun. Pwedeng. Wow! Interesting. So yun yung, siguro, hindi pa alam ng nakararami. Pero pwede mong gawin yun. Basta nga, ang importante, makapasok ka sa Canada before mag-expire yung PR card at huwag kang munang lalabas. Kasi nga, pag lumabas ka, baka hindi ka na makabalik. But ito na lang din. In certain cases, makakabalik ka pa rin kung papayagan ka ng officer. Ibig sabihin, meron kang good reason. Minsan, yung humanitarian and compassionate considerations. Halimbawa, ito yung mga typical din yan. Umuwi ka sa Pilipinas o lumabas ka ng Canada kasi kailangan mong samahan yung, let's say, isang kamag-anak mo na malapit ng may sakit, may taning na, something like that. So, inalagaan mo muna or sabihin natin asawa mo mismo or close relative, ganyan, di ba? So, kaya hindi ka nakabalik ng Canada. So, in some cases, I'm not saying in all cases, kasi depende sa officer. In some cases, pagbibigyan ka, kahit hindi mo na-meet yung residency requirement, bibigyan ka ng what's called travel document, PR travel document, para lang makabalik sa Canada. And pag nasa Canada ka na, doon mo ulit buuhin yung 2 years na residency requirement. Which after that, pwede mo na ulit i-renew yung PR card mo. That gives you another 5 years ulit. So yun usually yung ginagawa dyan. But again, depende kung mayroon kang valid reason to stay outside of Canada. Case-to-case basis po yan. I see. Okay. I think, kailangan talaga you should monitor yung time na papasok ka at it could trigger a more in-depth look at the file. So, kailangan talaga, hindi pa nag-expire, nandito ka na. Tapos pag nag-expire, dito ka naabutan ng pag-expire ng card mo, huwag ka nang gumalaw. Kasi pag lumabas ka, doon titignan yung file mo at makikita. Ganun ba? Correct. Right. Tama yan. Okay. Interesting. Okay, I learned something new. Okay, punta na tayo sa pangalawa po. Ito, yung TFW. Yan. Okay. Yung partner niya, pumunta sa Canada, TFW, ang dineclare siya po ay isang college graduate. Pero ang totoo, high school graduate lang daw sa Pilipinas. I'm not even sure kung nakagraduate. Sabi pala, high school lang siya sa Pilipinas. Ngayon po, mag-a-apply kami ng spousal sponsorship. Masisilip po kaya yun? I assume, naging PR na rin si Yeah. Si TFW. So, magandang tanong din yan. Maikli lang yung sinabi niya, pero magandang discussion ito. Doon muna tayo sa tanong niya. Unahin natin. Masisilip ba yun? Parang feeling ko hindi naman. Kasi it's more on dun sa ini-sponsor, di ba? As you said, yung nagpanggap na college graduate, siya yung sponsor. Hindi naman ini-examine talaga eh. Tinitingnan lang naman kung yung sponsor, tinitingnan lang kung pwede nga siya mag-sponsor, which is dapat PR siya or citizen siya. And then meron siyang enough funds din para to sponsor nga yung kung sino man yun i-sponsor niya. So, hindi naman tinitingnan doon kung yung college graduate ka ba, ano bang inaral mo or tama ba yung
Kumbaga hindi iimbestigahan kung may mali ba doon sa sinabi mo dati. Oo. So, Hindi yung education is not an eligibility requirement for him to sponsor. hindi yun yung titingnan, di ba, Oo. ng officer. Kaya ang sagot ko diyan, medyo mababa yung chance na masilip yon. Pero ito yung pero. Kung material kasi sabihin natin parang misrepresentation yun, di ba? Na in high school ka tapos sabi mo college ka. Parang may ganun, di ba? So depende din kung yung misrepresentation na yon nag-cause ba yun ng error dun sa decision ng officer nung greenant yung PR noong sponsor at that time. Kumbaga, kung hindi ba siya college graduate, magiging PR ba siya at that time? Pinanindigan niya ba nung PR application niya na siya ay college? Nag-misstate nga siya, misrepresentation. And that misrepresentation led that person to be approved dun sa PR application niya na dapat hindi naman, parang ganon. Kumbaga, nagkamali nga si officer. If that's the case, and nalaman ng officer yon, pwedeng magkaroon ng investigation nga and pwedeng ma-revoke yun. I mean, pwede. Pero yung chance na mangyari yun, as I just said, medyo mababa. Kasi nga, hindi naman yun yung purpose nung officer dun sa application na to. Hindi naman siya yung ini-examine nga eh. Oo, ang I don't know nga kasi, what if may nagsumbong, ganyan. That's a different story, ano? That's a different story. Pero kung sakaling nangyari yon at may naamoy si officer na, teka lang, parang mali ah. Itong sponsor, hindi to dapat naging PR ah. Kasi parang misrepresent. I mean, pwede magkaroon tayo ng problema doon, di ba? Right. Kung may magsumbong. Oo. Nako po. Oo. Nako, ingat kayo dyan. Hindi imposible po yan. It's more common than you think, yung mga nagsusumbong, no? At nag-trigger ng investigasyon. Okay. Let us go to the last one. Ito. Maraming ganitong concerns, no, Attorney Jake? Yung natatakot lumabas ng Canada, baka hindi na makabalik. Maraming natatakot ganyan. Sige, I will read her email. I just want to ask some clarification about my niece so we can enlighten me. Okay. 2 years ago, yung pamangkin niya, in-invite niya para bumisita sa Canada. Binigyan daw si pamangkin ng 10-year multiple entry visa. In her first 5 months, may nakilala na lalaki and eventually started a relationship. So, nung magsi 6 months na yung kanyang visiting niece, sabi niya, umuwi ka na, papauwiin ko na sana, sabi niya. Tapos bumalik ka na lang after a few months. Kasi guys, generally, no, the rule is 6 months. Pwede ka maging visitor dito. Pero daw yung boyfriend ayaw na raw pauwiin. So, pinag-extend siya nung visitor na approve naman for 1 year. So, she stayed and then they got married during the time na naka-extended visitor siya. Alright. So, nag-apply sila ng spousal application, spousal sponsorship, at nakakuha raw ng work permit si pamangkin 2 months bago natapos yung 1-year extension ng kanyang tourist visa. Right. Tapos, after 4 months, binigyan siya ng open work permit. Teka, ano yung work permit na unang nakuha? No? Okay. After 4 months, binigyan siya ng open work permit while waiting for her spousal. And now, she's working under open work permit. My question is, pwede ba siyang umuwi ng Pilipinas to visit her parents for 2 weeks? Come back here without any problems? Allowed ba siya mag-enter ulit sa Canada showing her work permit? Kasi we're confused. May mga nagsasabi daw na hindi daw siya makakabalik pag siya ay nag-exit ng Canada. Alright. So, alisin natin yung confusion. Meron ngang confusion doon. Kasi, ito na lang, makakabalik ba siya? Yes, makakabalik siya. Pero yung second kasing statement niya or question, sabi niya, makakabalik ba siya showing her work permit? No, kasi yung work permit, hindi naman siya travel document. Yung visa, usually work visa or any visa or ETA, ang kailangan nyo para makapasok ng Canada. Not the permit itself. Yung permit kasi is it just allows you to work in Canada, but it doesn't allow you to enter Canada. Medyo technical, I understand, marami na ako. Iba ang permit sa visa, guys. Exactly. Nung dati na hindi ko rin alam yan, medyo na-confuse din ako dyan. So, nakaka-confuse talaga siya.
So yun lang po yung clarification dyan. Hindi yung work permit yung kailangan nyo to enter Canada, but something else. It can be a visa, a work visa, or yung visitor visa, which sabi niya meron siyang 10-year multiple. Pwede yun eh. Pwede yung gamitin niya makapasok sa Canada. Ganun. Yeah, kasi may visa pa rin siya, sabi niya, 10-year multiple entry visa siya, di ba? So I'm assuming matagal pa yung expiry nun. So even if nabigyan siya ng spousal open work permit, hindi naman nawala yung visitor visa niya. Okay pa din yun. Pwede pa rin siyang pumasok using that. Pag siya ay pumasok, Attorney Jake, gamit yung visitor visa niya, sakaling tanungin, what are you gonna do here? Pwede ba niyang sabihin na I also have an open work permit? Yeah, exactly. Yun ang sasabihin niya. Kasi totoo naman, may work permit naman talaga siya. Allowed naman talaga siyang magtrabaho. So walang issue. Yun nga. Kaya wala akong nakikitang issue dito. Gusto lang natin i-clarify yung mga terms siguro, parang yun nga, mas maliwanag. Yun lang yun. Tsaka yung ETA din, usually nga nung inissuean siya ng work permit, baka binigyan siya ng ETA din kasi ngayon standard na yun eh. ETA naman is ano din, parang travel document din yun. So kahit wala kang visa, if you have the ETA, pwede ka rin makapasok ng Canada. And usually nga pag binigyan ka ng work permit, bigyan ka na rin ng ETA. Pero if ever na wala kang ETA, pwede mong applyan yun, mabilis lang yun. Usually one day makuha mo na yun eh. And it only costs $7, saka online naman application. So, yun nga, in this case, walang problem ako nakikita. Makakapasok at makakapasok siya ng Canada. Another question na lang din, kasi nga, just to complete the discussion, every time na papasok tayo sa Canada, may tadaan tayo sa immigration. And the immigration officer, laging pwede nilang i-evaluate kung dapat ka nga ba makapasok dito or what. So, laging may ganong evaluation. Depende na yon siyempre sa evaluation. Pero, in most cases, like katulad nito, wala naman tayo nga nakikitang red flag. Red flag meaning parang magtatrabaho siya dito pero wala naman pala siyang authorization, mga ganon. So, yung mga officer, tinitingnan yung mga ganong bagay. At meron silang power siyempre na hindi papasukin kung sinong ayaw nilang papasukin. Something like that. I see. Okay. Okay. So, hindi pala kailangan, Attorney Jake, na kung ikaw ay may work permit, ang dapat na visa mo, work visa. Not necessarily. Kasi may visitor visa siya, pwede niya naman gamitin yun eh. I see. All right. Okay. Let's move on. No? I think that's clear enough. Marami talagang mga tao din na nagsasabi, wag kang umalis. Kasi I really don't know what the basis is for some people to say no. Alam mo ba, bakit may confusion? Lang, may kakilala siguro sila na gano'n, na umalis, na hindi na nakabalik. And then, akala nila pareho yung situation. Hindi naman kasi pare-pareho yun. You have to distinguish din eh. Baka may kaibahan doon sa kakilala nila na somehow din. Baka nga gano'n. Siguro assuming, may work permit siya, lumabas, bumalik, wala naman siyang work visa, wala rin siyang visitor visa. Paano siya papasok? Kasi work permit yung hawak, hindi talaga siya papapasukin nun. Kasi nga, yung hawak niya, work authorization yun. It doesn't allow that person to enter Canada. Ibang usapan yun. So, kailangan niya ng either work visa, visitor visa, or yung ETA para makapasok. So, baka nga yung kakilala nung nagsasabing, huwag kang umalis. Baka work visa, work permit lang yung hawak niya and wala nang iba. Got it. Naman. Okay. Last question. Ay, nakuha na ba natin? 3 na ba yun? Yung 3. Yan, nakuha na natin. Ay, tapos na. Okay. Akala ko may isa pa. Alright. So, I think nasagot naman po ng mabuti ni Attorney Jake ang lahat ng ating mga katanungan. If you have other concerns, kahit ano na nga, basta ilagay nyo sa mga comment section ng ating mga episode. Nababasa ko po yung mga yan. Siniscreen grab ko, kinocompile ko para sa mga ganitong episode. Pati po sa aking email. inanutshellvlog@gmail.com. Yung nandyan po sa baba kay Attorney Jake po yan, sakaling gusto nyo po magkonsulta sa kanya. Alright, we will end this episode here. Thanks so much, Attorney Jake. I'll see you guys in the next one. Bye!